Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Network News. Kakampi Network News. Mga tuga po sa Indo, Martes ngunyan, Agosto 6, taon 2024, yao naman kami para ihatod sa inyo ang amin ng mga baretang maantabayaran sa rabay sa mga kakamping radyo. Ini po ang Kakampi Network News. Kakampi Network News. Live kita na antabayaran sa 99.9 WEB-FM Kamsur, halid dyan sa Rinconada area, 99.3 KM Kakampi sa Partido area, asid man sa 91.9 BBS-FM sa Naga City. Naantabayaran pa kita via FB Live sa pangarampugang Bilog na Puwersa, kang Kakampi Network News. Halid dito sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City. Kay Banang ko si Ken Palma sa Rado Teknikal. Ako po si John Bernas, mahatod kan mga bareta ngunyan. Ini ang Kakampi Network News. Mga bareta ngunyan ay sa Rado Nacional. Ang epekto kamay datang panahon na huli sa bagyong Butsoy asing Karina, asin an pinakusog na habagat durante kang huling parte kang Hulyo, ang nagwalat ng 48 buhay. Ina sinabi ka National Disaster Risk Reduction and Management Council kasugba. Sa bilang na nasa 14 ang kumpirmado na gadan, 5 sa Calabarzon, 4 sa Zamboanga Peninsula, 2 sa Central Luzon, pig sararo man sa Northern Mindanao, Davao Region, asimbang sa Muro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sigun sa sitwasyon kan Disaster Response Body. Mientras tanto, igwapang 34 na gadan. Ano papasararon pa sa validation, 22 sa National Capital Region, 10 sa Calabarzon, pigsaro man sa Ilocos Region asin Barn. Sumiragataman sa lampas 6.22 milyon o 1.66 milyon na pamilya ang napiktadong populasyon sa 5,099 na barangay sa enterong Pilipinas. Sa bilang na rin, nasa 8,324 na pamilya o 36,467 individual ang tinatabangan sa 152 na evacuation centers, mientras tantong 241,325 na pamilya, 1,041,040,781 na persona tinatabangan man sa luwas ka mga evacuation center. Ang mga epekto kan routing panahon na ini, may nawalat na 8,574 na harong na naraot sa 15 riyon sa enterong Pilipinas. Mientras tanto, kumbinsido ang Department of Transportation na naipabot na kan piglansan na Unity Walk ka mga kooperatiba ng transportasyon at ng minsay sa Palasyo Malacanang. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DOTR Undersecretary Jesus Ferdinand Ortega na naging batrayon po ang ginibong Unity Walk kasugma. Dahil man subuti nagkausa ni magamat na bulos kan trapiko asin amay manatapos sa Panginoon ka Magnificent 7 ang sa indang programa. Sigun kay Ortega, sa ibong kan Unity Walk, nagtarabang-tabang man ang Interagency Task Force aron kan DOTR, Metropolitan Manila Development Authority, Land Transportation Franchising Regulatory Board at sinibapang ahensya kang gobyerno para matabangan ang mga pasayros para sa arigdado din ng pagbiyahe. Ang Unity Walk ginibo ka mga transport group para kontraon ang suspensyon kang Public Utility Vehicles Modernization Program. Sa katakod na bareta mga tugag, siniguro man kasugma kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB na suportado man kinaray ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Public Utility Vehicle Modernization Program na itinutulod kang gobyerno. Yan sa ibong karesolusyon na ibinasar kan Senado na nagrekomendar ng temporaryong suspensyon kan silampitan programa. Sigun kay LTFRB Chairperson Chofilo Guadis III, dagos-dagos ang implementasyon ng programa sagod sa totalmente maabot ang huling parte ng modernisasyon. Dagdag pa ni Guabes, makalaom ang interong nasyon sa suporta kan Department of Transportation. Inulita ang presidente ng Pilipinas yaon sa sainang lado. Batandaan,
Nasa 22 sali sa 23 na senador ang nagpirma sa Senate Resolution number 1096 na nag-aalok sa gobyerno na temporaryong suspendidor ang implementasyong Campillo BMP na mas bistado na kunyan sa apod na Public Transport Modernization Program. Kasugma sa rong Unity Walk ang piglansar ka nagkaperang transport cooperatives na nagsunod sa PIO BMP ng katuyahan kontra Honda ang sinambit ng resolusyon kan Senado. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:11 ang oras siya tungo niyan. Sa iba palitales ka mga baratan niya tungo niyan sa Radyo Nasyonal, nag-upresirman ang Kingdom of Jesus Christ nin 20 million pesos para sa mga kapagsabi kung isay ang nagdolar kan 10 billion pesos na reward sa Department of the Interior Local Government para madakop si Pastor Apollo Kibuloy. Matandaan kan na nagtalikod na bulang kang Hulyo kang anunsyar ni DILG Secretary Binor Avalos natatawaran ng 10 million pesos na gratifikasyon o reward. Ani sa iman mga kapagtawning informasyon na magindalan tanganing marestar na si Kibuloy. Sa sarong entrevista, sinabi ni Atty. Israelito Torion, abogado ni Kibuloy, na matrabang-tabang nasa 7 milyon na miyembro kang KOJC sa maribang parte kang kinaban para makatipon ng kanasabit ng kantidad na 20 billion pesos na magiging sa indaman reward sa mga kapagtukdo kung isay ang nagdolar kan 10 million pesos sa DILG. Tinawan doon pang ang abogado. Illegal subot ang pagresibin ng kwarta sa mga pribadong individual basado sa Republic Act 6713, Section 70, na nagsasabing public officials and employees shall not solicit or accept directly or indirectly any gift, gratuity, favor, entertainment, loan, or anything of monetary value from any person in course of their official duties. Kakaputon man kung sa'y naghali ang impormasyon na dapit sa subot assassination team laban sa pastor, sinabi ni Torion na haloy na subot ining ulay-ulay asing gusto nila makumpirmar kaya nagdesisyon sindang mag-opresir nin 10 billion pesos na reward. Mentras na pinagusulat man ang bareta ini, mayo pa man ipinaparwas na komentaryo si Avalos kan DILG sa sinampit ng PIGA counterpart na reward kang KOGC sa reward man na pig-opresir sa ikakadakop ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa iba palitales ka mga baratan niya tungo niyan, nadagdagan ng 7% ang satisfaction rating ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kanitalikod na bulang kang Hulyo, sabi sa resulta kan Social Weather Station Survey. Pagali sa 20% kan Marso, luminangkaw sa 27% ang satisfaction rating ni Presidente Marcos kanitalikod na bulang kan Hulyo. Napaganaban na 55% ng mga Filipino na ugma sa paninirbiya ni Marcos, may 15% ang bayong naisimbag, asim 28% nagsabing naisindan na ugma. Nakapag-restro si Marcos ning positive 38 sa Balance Luzon, positive 30 sa Metro Manila, positive 26 sa Visayas, asin positive sa Mindanao. Mayong pag-aralangan na sinabi ni Finance Secretary Rob Recto kasugman na nagparanakulang utang ka Pilipinas ninulita day para babayadan ang inutang kan Duterte administration kan nagtalikod na pandemya. Ngunya na 2024 ang debt to GDP ratio luminangkaw sa 60.6%. Alaga na ginawang si Recto na mapapahuros rin sa 56.3% sa 2028 kung saan ang utang kan Pilipinas masakat na sa 20.7 trillion pesos, mentras tantong ang GDP 36.9 trillion pesos man. Nanindugan man si Recto na dapat mahanda ang mga Pilipino sa pagkatarakulang utang ng Pilipinas kung paragos man ang pag-asenso kan sa tuyang ekonomiya. Garonggayo may patama si dating Senate President Tito Soto sa mga politikong nagsasakay sa kasikatan ngunyan ni Carlos Yulo matapos manggana ng 2 bunawan na medalya sa Paris Olympics.
Nag-uyon man ang mga netizen sa obserbasyon na iyan kan dating Senate President. Sabi ka nagkatira sa inda, may dakula pasubot mas dakula pasubot ang picture ka mga politiko sa poster kaysa sa pagpaabot ng congratulation sa Pilipino gymnast na si Yulo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:16 ang oras yata ko dyan sa Pilipinas. Magkabareta hali ko dyan sa Luwas, 23 anyos na lalaki arestado sa sarong drug bypass operation sa Manuan kan si Pukot, Camarines Sur. Baret nang yan hali ki Mike Grabito. Mike! Kaina na kapalagpas sa kamot kan baga otoridad duman sa badaan kan si Pukot, Camarines Sur ang sarong 23 anyos na lalaki na pinagsasabing nagtutulod kan ipigpapangalag na bulong matapos nini ang mahulog sa ipiglansar na drug bypass operation kan baga otoridad. Sa report gikan sa PNP si Pukot pasado alas 10:07 ni nabanggi duman na sa barangay South Centro si Pukot, Camarines Sur kan ikondusir kan baga operatiba kan si Pukot Municipal Police Station sa supervision ni Police Major Jojo Salangit, Chief of Police, sa pakikipag-koordinara sa PDEA Regional Office 5 ay nasambit ng operasyon kontra droga na nagresulta sa pagkakadagop kan persona kan sarong eman residente kan barangay South Centro dyan sa Badawan kan si Pukot, Camarines Sur. Sarong pulis ang nag-actong pusher buyer asin matarempong nakabakal sa target din sarong pidaso kan small size heat seal transparent plastic sachet na may laman white crystalline substance o pinagtutubudan shabu sa kantidad na 500 pesos kan magkaabutan na kan kwarta maging kan items duman na ini pinagdakop kan mga nakastandby na mga autoridad sa pagrekesa sa lawas kan nasambit na ang suspitsado na bawi sa sayang posisyon sa atabangan kan mga mandatory witnesses. Iyo ang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money. Para sa Kakampi Network News, Mike Grabito, kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Mientras tanto, SK Federation President kanaga na si Jefferson Felix nagpayag interesado magpasalarom sa proseso kan Team Naga. Paret halikim Michael Garcia. Preparado si SK Federation President Jefferson Felix na magsumiter kan sayang intensyon na magpasalarom sa proseso kan Team Naga na hahamanon ni Atty. Leni Robredo. Si Felix nagmamauot na makasali sa line-up bilang regular city councilor kan Siyudad Tinaga. Sa pahig ni Felix na dakul na sa pag-iriba niya sa SK, nagtaon naman ng suporta sa iya. Kabali na dyan si Duanyang nakatunggali sa pagka-presidente kang federasyon. Mayo man ng katotohanan. Si mga enot na rumors na may mangyayaring kudita sa sayang iribanan. Ang katunayan da, kayan si mga faction subot nagkasararo na tanganing makataon ng tultul na serbisyo sa mga hovenis na nagenyo. Tinawando ni Felix na di pa man 100% ang sayang desisyon alagad kung kinakaipuan mapasiraron da siya sa proseso na hamanon sa katapusan kang Agosto. Ang latest mga kakampi, nasa 30 persona na nagtaon ng intensyon kay Robredo na magpasiraron sa proseso. Enot ng sinabi ni Leni Robredo na mahing equity of the incumbent. Asin maski nasa pwesto na, may chance ang day mapili. Bako ini ang primerong beses na nagpasiraron sa proseso ang sarong SK Federation President. Barong duman si dating SK President Rian Ritoy napili asin ang ganang konsalkan 2010. Ang huri man na nagsali sa proseso, alaga day pinalad, iuman si SK Federation President Kylie Tripulca kan taong 2022. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, kakampi mo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:20 ang oras siya tungod yan. Balikan tayo ba panitales ng mga bareta sa lado nasyonal. Pigalaw man ay papautob sa 2026 ang pagnangkaw kan cash allowance para sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ipapautob ini para maka-adjust sa inflation ang mga benepisyaryo. Sa pagdagog kan komite sa House of Representatives, pigabuyagyag ni National Economic Development Authority Secretary Arsenio Balisacan. Naragkagawa ng konsensus para dagdagan ang cash grants para sa 4Ps beneficiaries. Para man sa mga benepisyaryo na may aki na naka-enroll sa daycare at silang cash aid, barangkaw pagali sa 300 pesos hanggang 350 pesos kada bulan. Mientras tanto, para sa mga nasa junior high school man,
na paghali sa 500 pesos sa sagud na 600 pesos. Asin para sa senior high school, gigibon ang 800 pesos paghali sa 700 pesos. Mientras tanto, ang health asin nutrition grants balang kauman paghali sa 750 sagud sa 850 pesos. Ninulit mantinido man ang rice subsidies na 600 pesos. Sinabi ni Balisacan, daan bulanan na cash grant para sa mga benepisyaryong badosa. Asin nagpapasuso sa erot na sanggat o 1,000 aldaw, ninda buhaykan sa mga aki, pigtalaan sa 350 pesos. Inimalangkaw sa kabilugan na cash grant para sa gabos na mga scheme. Serarom kang 4-piece sa 3,550 pesos, pagali sa 2,850 pesos dagdag niya pa. Basado man sa propostong NEP, piginauman balangkaw ang budget para sa 4-piece na kalkuladong 114 billion pesos sa 2025, paghali sa 106 billion pesos na pigtagama para sa programa ngunyan na taon 2024. Nagsubiter ning petisyon si Senador Robin Padilla sa Korte Suprema kan Pilipinas para resolbiran ang sarong importanteng isyu sa pag-abyendar kan 1987 Constitution kung dapat magkaibaran o magkasuway na mabuto ang mga miyembro kan Senado sa Kamara ng Representante. Isinangat ni Padilla ang instant petition na naghahagad ning declaratory relief marugod sa Section 1 asin 3 kang Article 17 kang Konstitusyon kang Pilipinas. Sa raram kang petisyon, hidagan ni Padilla ang authoritative declaration kang Supreme Court sa mga isyu ng borutuan ka Senado sing Kamara sa Constituent Assembly sing Constitutional Convention. Sabi ni Padilla na yun nagperma sinagsagat kang petisyon dahil niya magamparan ang responsibilidad niya bilang pamayukang Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes huli sa kulang ang karinawan sa mga nasambit ng probisyon. Dagdag pa kang senador, karakol ng resolusyon na nagre-rekomendar amindaran ang probisyong kang konstitusyon aragad sa kudgunyan pinjinti pamanggiraray sa iyang komite. Alas 5:23 ang oras siya tungunyan. Oy Martes kunyan, may pagiro sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ano ang mareta kunyan? Balang ka umataas. Sa ikapat na pagkakataon, mapautob ding medyo kaligit na rollback sa presyo kan diesel asin ikatuluman sa gasolina ang mga kumpanya ng petrolyo sa nasyong ngunyan daw. Ipinahag kang Petron Corporation, Philippine Shell, patinabang kang Chevron Philippines. Epektibo alas 6 at siyam na pag-aaga, ngunyan na Martes, 10 centimos ang bawas sa kada litro kan premium asin unleaded na gasolina. Mientras tantong 20 centimos man sa kada litro kan diesel asing 45 centimos sa ibabawa sa kada litro kan kerosene. Duwa di ba pandarakon ng kumpanya ng petrolyo ang PTT Philippines asin Total Philippines kabali ang independent na oil players na Jetty Petroleum, Petrogas, Phoenix Petroleum, Uni Oil Philippines asin Eastern Petroleum. Anday nagpapakal ng kerosene, nag-anunsar na babawas man sinda kan sa ilang pump prices kan diesel asin mga produktong gasolina sa parehong oras ngunyan na pag-aaga. Mientras tantong ang clean fuel mailot na nagpautob ng rollback kasumangging alas 12 ni mataga. Mientras tanto ipinahayagman ka nagtarikod na simana kan Department of Energy Oil Industry Management Bureau ang posibleng video rollback sa mga produktong petrolyo kasunod kang pagluyaman kan demand haling sa China asin ang proposto kang Organization of the Petroleum Exporting Countries o OPEC na parangkawon ang silang produksyon sa pagpapakusugman kan supply sa merkado sa interong kinaban. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras siya ito kanya matugang alas 5:25 ng pag-aga. Natuyawan ni Senadora Grace Poe namayong gayong nagpapatarang text sa scams ngunyan na po na isugo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagkapundo sa operasyon kang gabos ng mga Philippine offshore gaming operators o POGO sa nasyon. Iyo managad, minari sa kamo. Paano si mga nagpapadaran mga text na kung ano-ano. Sigun ki Senadora Poe, Rizado, nadawa bago pa i-anunsar ni Presidente Marcos ang manugod sa POGO ban. Nagtulinong na ang mga nagpapadala ng text scam sa alis sa sunod-sunod na raid. Asin pagkapasarado sa mga ini, mas lalo
pusog ang pagtubod ka senadora na may pagkaaraman agad ang mga nag-uupirar kan pogo sa nasyon huliman sa ibungkang pagpapusog bilang lekang SIM Registration Act. Paragos pa manggiraray ang pamayagpag kan tax scam sagud sa masusog ngunyan ang problema sa mga pugo. Sigun saya, ang payag ni Presidente Marcos na ipinagabawal na sa Pilipinas ang gabos ng mga legal as in illegal na pugo, nagkagwanin na kulang impact o epekto pagabot sa pagkabawas ka mga na-receiving tax scams. Alagad na kupatarin manggararay sipon na dainim natapos ang problema, ngunit na posible mag-ibon ng pagi ang mga scammers kung paano liwat na makapangloko sa mga Pilipino sa ibang pagi. Huli kini, hinagad ka senadora ang turos na pag-aburbar kang propastong lane na matuldok na sa gabos na pugo as iba pang online gambling platforms na nakakaraot sa mga Pilipino. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto mga tugang, balikan ta mga report halingon niya sa Ruwas, tulak ng illegal na droga, arestado man sa Ocampo, Camarines Sur. Report haliki Junel Cuba. Aresto kan mga miyembros kan na PNP sa Bahagiman kan Municipal Drug Enforcement sa unit kan Ocampo PNP anda sarong newly drug pusera janda sa Panuan kan Ocampo, Camarines Sur. Ianda sa ikinasang drug sa operation na kasut mang alas 5:05 pagkahapon tuman sa barangay kan na Ugupa, Ocampo, Camarines Sur. Sa panginginot kan Municipal Drug Enforcement Unit, pinasa irarom sa sarong drug bypass si Ayanda, residentes kan na zona 1B, kan na barangay May Ugupo, Ocampo, Camarines Sur. Sarong newly identified drug personality sa sinambit ng Panuan. Sarong pulis ana nagabakal ng sarong plastic sa siya ni shabu sa kantidad na 3,000 o sa kantidad na 1,500 pesos asin na diti matapos na ituon ka na suspect anda droga sa nagsagin sa pusher buyer na membros ka na MDU diti na nagtauning sinyalis sa sayang mga pagirtiga asin na luminuwas ang mga pulis sa kapiga ramalan anda suspect sa pagrekisa sa parte ka na lawas ka na biktima na akuakan na mga autoridad anda tulupang small size plastic sachet na may laog ni na shabu na bawi manda anda kantidad na 500 pesos na genuine na kwarta asin manda anda mga pudol money na iyo anda pinagagamit ka na mga autoridad sa nasambit ng transaksyon. Mayo pa ni napigya papaluwas ang mga autoridad kuntirang kilo ana nakulimbat na shabu sa nasambit ng suspetsado na newly identified pusera. Ang suspect nakakulungon yan sa ipatura kan pulisya sa Panuan kan Ocampo, Camarines Sur. Mantang ang mga ebidensya kapot kan pulis asin na pigti preparar naman ang kasong isasampa laban sa suspect na pagbalga sa Republic Act 9165 ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Para sa Kakampi Network News, General Cuba, kakampi mo. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Alas 5:29 sa iba pa mga bareta niya tungkol dyan sa Lado Nasyonal. Kay po alas sarong komprehensibong lay na masimbag sa kapos na klaseng cybercrimes tanganing mas epektibong banabanan ang mga nagigibo ng krimen sa internet. Ini ang pinahayag ni Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Janoy sa bagong piglansan na programa ng Presidential Communications Office na Malacanang Insider. Sigun Kioy, mas maray ang sarong komprehensibong lay kaysa suway na mga lay para sa maribibang klase ng pagbalga gamit ang internet asin modernong teknolohiya. Ginibong ehemplo ni Uy ang pigsusunod na lima sa Singapore na online harm law kung sa'y sakop. Ang gabos ng mga cybercrime, arog kang scamming, phishing, theft, fake, misinformation asin iba pa. Ipinahayag pa ka sekretaryo na kanakol na lay ang Pilipinas alagad dipisil ang tabianan asin masakit maimplementar gabos kaya kay puan ang sasarong lay para sa gabos na klaseng cybercrimes. Gusto bang kan sekretaryo na makaiguan ng lay na mapataw nin kastigo sa online platform na nagtutugot sa mga scams asin man
panluloko. Kakampi Network News. Network News. Oras ko yan, alas 5:30 rin pag-aaga. Babalik po ang mga balita sa Kakampi Network News. At dyan, ma-break lang kami. Kita po na antabayanan live sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Ringgonada. Good morning sa mga taga 5th District ang probinsya kan Camarines Sur. Sa mga nakantabay man dyan sa 4th District sa Partido Area, good morning. Tapos naka-antabay sa 99.3 KM Kakampi Partido. Asin sa inabot kang signal, kabali po Naga City, ka 91.9 BBS FM Marinaga po sa Indo. Sa mga FB Live viewers niya mo, pakishare na lang, pakilikes. And salamat para mas maiwas ang mabot ka sa tuyang amay na pagbabareta. Digdiyan sa Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Network News. Tubalas, lapas, kakampi mo. Pinasalamatan kan liderato kan Department of Education si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. asin ba Department of Budget Management huliman sa kasukuan kani dalang kawan ang sweldo ka mga empleados kang gobyerno baging ang pagkakaigwa ng medical allowance. Kabalig dia mga partugdo na halinang nangapunan ning dagdag sweldo. Sigun kay Education Secretary Sara Angara, dakulang bagay ang umento sa sweldo ka mga public teachers sa interong Pilipinas. Makakaresibi man din mga medical allowances na abuton sa 7,000 pesos. Ipaparagos man subot kang DepEd o kang DepEd Expanded Career Progression Program bilang pagsunod sa direktiba ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na tabangan maiangat ang buhay ka mga partugdo asin baging non-teaching personnel. Tangaling mas mapakusog pa ang kapabilidad kan depensa matagaman Department of National Defense ning 11.7 billion pesos na kantidad para sa pagbakaling ballistic helmets asin body armor para sa 115,000 na miyembro kang Philippine Army. Sa bulletin na ipinos kan DND sa website, ang ballistic helmet project may pundong 2.875 billion pesos. Ang bidding bukas para sa mga dayuhan maging sa mga lokal na manufacturer. Ang mga ganang bidders, obligado mag-deliver kan ballistic helmet sa laog ng 5 taon na periodo na ang batches dapat nasa 23,000 piraso kada taon. Sa suway na bid bulletin, sinabi digdi na nasa 8.832 billion pesos man ang alokasyon para sa pagbakaling military body armor para sa kabilugan na 115,000 na puwersa kan Philippine Army. Ipinahayag digdi na mga ganang bidders kay puan mag-deliver kan mga items sa loob ng 5 taon na dapat ang batches nasa 23,000 pidaso kada taon. Ang sinambit ng kagamitan, gagamiton ka mga soldado sa saidang operasyon laban sa kabus na banta sa Pangdasyon na Seguridad, araw ka mga rebelding New People's Army, mga lokal na terorista, asin iba pa. Gigibor ang bidding na sarong bukas na proseso kang competitive bidding na masunod sa IRR kang procurement law. Pitaran ang pagbubukas kang bidding sa Agosto 20 sa opisina kang DND duman sa Camp Aguinaldo sa Quezon City. Binagat din na Senador si Ruing Gatchalian asin Rafi Tulfo ang liwat na pagalangkaw ni bayad sa tool sa North Luzon Expressway o NLEX ngunit na bulan kan Agosto si mga naglalog ng NLEX. Sa ginimong pagtangog kang Senate Committee on Public Services, sinabihan ni Tulfo, chairman kang komite, na masupog man ang Department of Transportation, Department of Public Works and Highways, asin na National Economic and Development Authority sa pangit na serbisyong itinataw sa mga motorista. Sigun saya, maibug ang lalawgon ka mga ahensya, oras na pigtutugutan pa ang toll fee hike, mantang day pa man na resolbiran ang mga problema araw kang palpak na Radio Frequency Identification o RFID. Ipinalima ni Gatchalian ang mga litrato ka mga palpak na barriers asin na dapat na sukulon muna kan Toll Regulatory Board o TRB ang performance ka mga toll operator bago tugutan ang anuman na pagkalangkaw sa sigil sa toll. Pero sigun ki TRB Executive Director Alvin Carullo, tinugutan ang toll increase ulit na nakapanaman sa kontrata na pwede magdagdag ng sigil ang operator kada 2 taon. Sinigurman ng Metro Pacific Tollways Corporation President Trujillo Singson. Plansado na ang saidang massive replacement ka mga RFID sticker
asin inako na sablay mananggat ang first generation na ipinalawas kadto sa mga motorista. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Pinanginutan man ni Senadora Pia Cayetano, chairperson kang Blue Ribbon Committee ng ginawang pagdangog kang komite tanganing paragos na maimbisigaran ang pagpapalawas sa simpaggamit ng peking dokumento ka mga foreign national kabali ang birth certificate, pasaporte asin TIN number na nagsisirbing banta sa national security kan Pilipinas. Mientras tanto sa katakod na bareta mga tugang, o sa iba pang detalles ka mga bareta niya tungon yan, ribo-ribo na peking taxpayer identification number, PhilHealth as iba pang government identification card, anakong piskar ka mga operatibo kang Bureau of Internal Revenue, BIR, as National Bureau of Investigation sa giribong sarong raid sa sarong harong sa Lagtang, Talisay, Cebu. Itinuktuklo ka mga otoridad ng sarong Geraldine Tausa na suspek na nadakop sa pinangyarihan na miyembro subot ka na sarong bistadong sindikato na nagpapabakal ng mga peking ID online sa kantidad na pon 150 sa kud 380 pesos. Para makaiwas sa pagdiskubre, inaariglar kang sindikato na ibugtak ang mga peking ID sa madamibang lokasyon o maihatod sa paagi din mga serbisyo kang courier. Nagpahayag man ni matinding paghandal sa racket si BIR Commissioner Romeo Lumagit Jr. kung sa'y sinabi niya na ang pagmariwas ni mga peking ID nakakaraot sa integridad kan sistema kang pagbibistuan asin pagpaparikas sa mga gibong panuloko na pwedeng makadanyar sa kadakol na individual. Nasambit man ni Lumagi na ang mga peking ID haros sa day mabisto ang pagkakaiba sa mga lehitimong ID na mayor na pagkakaiba iyo ang QR code na nagpapahiling kan na epektibo kang ID oras na ini na-scan. Sa paghahapot na inako man ni Tausan na pirambulan ng nagpapadalagan kan iligal na aktibidad. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Alas 5:46. Balikan tamo na mga bareta halis sa lawas. Change of command gilibo kasugma sa 9th Infantry Division kan Philippine Army. Bareta halikim Baiko Garcia. Isinagibo kasugma ang change of command sa 9th Infantry Division kan Philippine Army dyan sa Camp Elias Angeles, Pili, Camarines Sur. Huli kang paghali na ni Major General Adonis Bahaw na napapabaretang mahali na sa serbisyo huli sa mandatory retirement age sa edad na 57. Susog kay Army Major Frank Roldan ang tagapagtarangkan Team Spear 9 ID, naka-18 bulan man si Bahaw. Bilang pamayo asin pinanginutan ang operasyon kang asosasyon. Si Bahaw riribayan ni Major General Noe Alberto Q. Villafel na sa Romana Bicolano. Graduate sa PMA sa basic class of 1991. Naging parte man siya kang 9th ID. Kantong 2020 kang naging kamandante siya kang 903rd Infantry Brigade. Sa pagtukaw kang bagong pamayo kang 9th ID, nilalauman ang pagpapadagos ng mga partnership sa mga komunidad. Pagmantinin naman, asin seguridad. Dangan katrungkuluhan sa kabikulan lalo na sa mga lugar na identified na ugwang presensya kan mga rebelde. Para sa Kakampi Network News, Michael Garcia, kakampi mo. Kakampi Network News. Network News. Pagiging karon na da sementeryo kang kasentruhan o poblasyon kan Libanan, Camarines Sur, fake news. Sigun kay Alcalde Jess Camara, bareta haliki Mike Gravito. Fake news. Yan ang napigsabi ni Alcalde Jess Camara kanini ang makaulay kan kakampi mo patrol dapit sa mga kritisismo na pigababatikal sa banuan kan Libanan, Camarines Sur kung sa inigwa ni nagsasabi na garo na da sementeryo ang sentro poblasyon kan banuan kan Libanan. Pigpahimutikan pa kan Alcalde kan Libanan na daog desinda kan banuan kan Sipokot, Camarines Sur na pareho man sanang first class municipality. Sigon sa Alcalde dakol ng mga onra asin award ang naguguno kan munisipyo kan Libanan sa panahon kan sa iyang pagiging alkalde kan Banwaan. Fake news po yan. Kamo po ang mag-hindi sa Libanan, ninuwan po nindo ang sitwasyon na po ng Barangay San Isidro, palao po dito sa Libanan. And ninuwan po nindo ang mga achievement ang muyang Banwaan. Ayan, mahiling mo ang mga
certificate as in recognition from different national government agencies. Parte kanaging mga pahayag ni Mayor Jess Camara sa pakikipag-ulay kan Kakampi Mo Patrol. Para sa Kakampi Network News, Mike Gravito, Kakampi Mo. Kakampi Network News Network News. Alas 5:49 oras sa atong unyan sa Romana Municipal Most Wanted Person sa Balatan, Camarines Sur, na-arestar sa Iriga City. Report ni Junel Cuba. Tulungan ang bagsakan na sarong wanted person dyan sa parte kan Balatan, Camarines Sur matapos na makakutin at ang mga autoridad na duman sa siyudad kan na Iriga. Alas 2:40 kasud ng pagkapon kanda dumanan na kanda grupo kanda follow-up team kanda Iriga City PNP asin man kan Kagan Timba anda Balatan na PNP ada residensya kanda suspek dyan sa Barangay Santo Domingo Iriga City. Ada sospetsado na naarestukan mga autoridad Jesus residente kan Sula 4 para Santo Domingo Iriga City. Sarot sila sa mga wanted person duman sa Banwaan kanda Balatan na Camarines Sur. Ang trupa kanda Balatan na follow-up team ana nakipag-coordinar sa Iriga City PNP panganing digdiya para bang tabangan na dakapon ana suspek sa paagiman kan visa kan mandamian sa aresto na pigpaluwas ni Honorable Judge Ruilio L. Bacara ang presiding judge kan RTC Branch 37 duman sa siyudad kan Iriga ang suspetsado igwaning kaso nga istapa duman sa Banwaan kan Balatan, Camarines Sur matapos na ini anda ramalanda kaanda mga miyembros kan autoridad dinarago na anda suspek sa Iriga City PNP tanganing iproseso ang gapos na mga papilis antis na ini darawon da duman sa Balatan Municipal Police Station kung saan duman niya na komitir na kambit na nga kaso ang suspek igwaning piyansa na pigre-rekomendar ang korte sa kantidad na 40,000 pesos para sa iyang temporaryong libertad. Ngunyan nakakulong siya duman sa Balatan Municipal Police Station. Para sa Kakampi Network News, General Cuba, Kakampi Mo. Ini ang Kakampi Network News Network News. 9 minutos na makatugan test magabot ang oras na alas 6. Balikan tayo ba panditales ka mga bareta sa Radyo Nasyonal. Tinuyaw ni Senate Minority Leader Coco Pimentel ang pagkanta kang Bagong Pilipinas Hymn asin panunumpa kang Bagong Pilipinas Bed sa flag ceremony kan Senado. Tinawan doon ni Pimentel dahil sakop ang Senado ka memorandum circular na ipinaluwas kan Palasyo Malacanang kung saan sinasabing dapat magkanta asin mag-recite kang Bagong Pilipinas Hymn asin pledge ang gabos na national government agencies. Sinabi pa ka Senador na malinaw sa Republic Act No. 8491 na ang lupang hilirang asin panunumpa sa watawat at dapat kinakanta asin pigi-recite kada flag ceremonies asin day dapat dinadagdagan o binabawasan din. Naibang po ni magdagdag ang presidente ka mga pwedeng kantahon asin i-recite sa flag ceremony dawa pa may poder ang Office of the President na magparwas ng rules and regulations para sa tamang pagkukurusil ng flag ceremony. Dagdag pa ni Pimentel, mayong poder ang Office of the President na maggibo ng bagong hymn o pledge na dahil manag-agi sa debate o pag-aprobar kang Kongreso asin dapat mag-subitir mo na ng purpesto para mamindran ang presenteng lay. Hinagadbang kang grupong Federation of Free Workers, FFW, na ibalis sa nakataraan na pagpalanggaw sweldo mga contractual workers sa gobyerno. Ang pinakang grupo dapat sa naman balikan ni Presidente Marcos ang presenting government wage scheme asin magtagaman ng substantial increase sa mga nasa lower rank, kabali na mga contractual asin job order worker. Matandaan, naging parte kang ikatulungsoran ni Presidente Marcos ang promesa kaning ilangkaw ang sweldo ka mga obreros o mga katrabaho sa pampublikong sektor. Ang paglangkaw kan sweldo ka mga nagkatrabaho sa gobyerno epektibo na ngunit na taon kung saan maging retroactive ni on Enero taon 2024. Sigun man ki Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman, preparado man ang pundo para sa nasabit ng programa, kabali ang pundo para sa masunod na taon. Ang sinambit ng paglangkaw kan sweldo itatao sa empleyado sa pagik nin apat na napago o trans. Itinutulod kang nagkatarang senador ang pagkataon kan senador ng Medal of Excellence sa Filipino gymnast na si Carlos Yulo
na nakasungkit ng 2 bulawan na medalya sa nagpapadagos na 2024 Paris Olympics. Kamaliban sa mga nagsangat ng resolusyon para bistoon ang pambihirang nagilibo ni Yulo, sina dating Senate President Juan Miguel Zubiri, Senate Majority Leader Francis Tolentino, asin man si Senador Joel Villanueva. Sigun kay Zubiri, dapat sa naman inuhol sa double gold Olympian na si Yulo ang Senate Medal of Excellence para sa iyang outstanding performance na nagdala ng dakulang onra sa Pilipinas. Ang Senate Medal of Excellence sa magkapahayag kang pampublikong pasalamat sa ngaran kan nasyon, asin itinataw sa magkakanigo ng mga Pilipino para sa pagtatalaan ng pinakahalangkaw na sukulan kan tibay, nasyonalismo, asing karahayan na pwedeng mauton kan sa inda mga kababayan. Sinabi ni Zubiri, nasa historikong mga trayumpo sa Olympics ni Yulo, siya naging saro sa pinaka-heroing atletang Pilipino sa gabos na panahon. Kaning weekend, naghibo ng istorya si Yulo sa pagiging pinaka-primerong Pinoy na nanggana ng 2 bulawan na medalya sa Olympics matapos niyang dominaron ang men's floor exercise asin and vault finals. 5 minutos antes magabot ang oras na alas 6 ng pagaga, inumaw man ka mga Public Health Advocacy Group ang Korte Suprema kang Pilipinas para sa pagdepensa sa salud kang publiko sa pagkapusog kan nainot na desisyon kani na nagbibisto sa puder kang regulasyon kan Food and Drug Administration sa mga aspeto ng salud kang mga produktong tubego. Ang desisyon nagpapapusog man sa promesa kan nasyon sa irarom kang World Health Organization Framework Convention on Tobacco Control, sabi kan Health Justice as in Parents Against Vape. Nagugat ang kaso sa pagmaigot kan DOH as in kang FDA na i-regulate ang mga aspetong pangsalud ka mga produktong tobacco o liman sa malalang kinakabdan sa salud ka mga Pilipino. Siriban, inangat kang industriya kan tabako sa pagi kang Philippine Tobacco Institute sa Regional Trial Court kan Las Piñas ang pagkaparuas kan DOH as in kan FDA. Ang Regional Trial Court sa pagi ni Acting Presiding Judge Romulo Villaño nagdesisyon pabor sa PTI asin idineklara ang pagkaparuas kan DOH asin FDA na mayong epekto. Mientras tanto, nahilimang kang Parents Against Vape ang desisyon ni bilang sarong pagkakataon na tanghaling ibalik ang poder sa regulasyon sa vape asin mga produktong elektroniko, sigarilyo sa FDA. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Sa mga ultimong balita niya tungkol yung mga tugang, balita pag-rari sa Senado Nasyonal, inaprobahan kang House Committee on Ways and Means kasugma ang propestong tax exemption sa mga donasyon sa mga parakawat na Pilipinong napapalaban sa International Sports Competition. Sigun sa chairperson kang komite na si Albay Congressman Joel Salceda, kabali sa tatawar exemption ang mga donasyon para sa pag-insayo kan parakawat sa nung taon bago sa mabalihan na kompetisyon asin gabos na donasyon ipapaagi sa Philippine Olympic Committee o Philippine Sports Commission. Inapurba naman kang komite. Nag-ibon retroactive ang tax exemption pon Enero 1 taon 2024. Sinabi ni Salceda, inapurba na kang Kamara ng Representantes kadto pang 18 Congress ang kaparehong propesto na inapod na Heidelin Diaz Law. Dahil managtrayumpo ang Senado na maapurbaran ang kaparehong propestong lay. Sigun pa sa kongresista, ang presenting propesto pwedeng ipangaran kay Carlos Yulo bilang pinakainot na Pilipinong guminana ng 2 bulawan na medalya sa Olympics. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Mientras tanto, mga tugang, nagbutas naman si Senate Majority Leader Francis Tolentino bilang opisyal as miyembro kan Demokratikong Pilipino o PDP kasugma Agosto 5 matapos siyang abisuan kang bagong party president na si Senador Robin Padilla. Nagibon ini. Sa ipinadalang sulat ni Tolentino, nag-delimiter siya sa PDP huli sumot sa pagkakaiba nila sa sadang foreign policy interactions, particularmente sa West Philippine Sea. Matandaan kang Hulyo 25, kang irekomendal na Padilla kay Tolentino na mag-resign bilang party vice president for Luzon na si miyembro kan sa idang partido. Tinawan doon ni Padilla, mas maray subot na mag-limiter si Tolentino sa PDP, tanganing matutukan kani at sa mga responsibilidad bilang Senate Majority Leader, asin tanganing maiwasan ang pagkwestiyon sa idang pagresponde sa mga isyu sa nasyon, lalo na sa isyu nin politika.
Inaangat man ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mga Career Executive Service Officer kan gobyerno na tabangan siyang itaas ang level kan serbisyo publiko sa pagi kan tultul na pagsimbag sa serbisyo. Sa payag, ginibok ang Presidente sa awarding kan Presidential Gawad Career Executive Service asin panunumpa ka mga bagong nanumbrahan na Career Executive Service Officers sa Palasyo Malacañang kasugma sa sayang pagdaram tinawandong ka Presidente ang responsibilidad ka mga ini para magtabang asin reforma ang gobyerno asin ka nasyon asin maging sincero sa serbisyo asin man sa mga namunuang Pilipino. Tinawandong pa man ni Marcos na mayong dalan sa gobyerno ang nagpaparaluya sa paghahatuling serbisyo sa ibong kan dakula si magamat na responsibilidad na pigaatang sa mga ini na dapat masunod. Katuyang pa mga Presidente na maging katabang niya sa pagtulod ng gobyerno ang mga Career Executive Service Officer para tabangan ang mga Pilipino urog na ang mga nasa harayong lugar asin mga isla asin magamit ang teknolohiya pasiring sa pagtulod kan nasyon. Sa mga ultimong baratan dyan tungkol yan, huliman sa daypagtrayumpong madakop si Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Asin limang iba pa, nasa 15 pulis ang tinanggal sa pwesto kan Philippine National Police si Kibuloy. Asin limang iba pa, naampang sa kasong child abuse asin qualified trafficking. Sigun kay PNP Chief General Romel Francisco Marbil, nagluwas sa ng ginibong investigasyon na tulong police commission officers asin 12 non-commission officers kinasuhan ng administratibo. Alagad piglinon ni Marbil, tinanggal ang mga pulis uli sa day pagtrayumpong madakop si Kibuloy asin sa bakuman sa anumang kaso. Sinuko pa man ni Marbil ang PNP Internal Affairs Service na magkondusyon ng investigasyon kung gamit ng excessive force ang mga pulis kang gibo ng operasyon sa compound ni Kibuloy sa Davao Kalagtalikod na Hunyo. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Oras gunan. 1 minuto makalampas ang alas 6 ng pag-aaga. Babalik po mga bareta sa Kakampi Network News at yan, antabayaran po ang mga bareta ang ihatod ka sa tuwing mga kakamping radyo dyan sa Ringgonada sa paikan WEB-FM Kamsur. Mga bareta sa KM Kakampi sa partido asin mga bareta ang tinipunman kan BBS-FM Naga City. Martes Gunyan, August 6, 2024. Mga baretang amay na sinunaan tabayanan, babalik at yan. Ini po ang Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. alas 10 ng pag-aaga. Ngunyan, araman ito na mga baratang hali sa mga kakamping radyo. Ito ito mga baratang tripon kan DWEB-FM Kamsur. Diyan sa Ringgonada area kay Baran si Benny Dicena. Benny! DWEB-FM Radyo Ringgonada Kakampi mo Network News. Mabalus June, sa detalles kan mga barata, halidig sa DWB Kamsuran, radyong kaibigan mo na kagampi mo pa, nasa cloud 9 pa sa Gudgunyan, o labi-labi pan kaugmahan na, ni Mayor Jeff Besenyo kan banawaan na ba ang matapos, nansayang banawaan formal ng ipigdeklarar sa Department of Finance bilang pinakabagong first class na banawaan sa interong Ringgonada. Ini pinahay kasudma ni Mayor Besenyo sa entrevista kan DWB Kamsuran. Magigilam dumalakan taon pang 2018 kan sinda. Magpadara ng kamautan sa Department of Finance na maglangaw naman ang klasifikasyon kan sa banwaan na kaito. Sa lupasan ng third class municipality, inako gani nasa sendang aplikasyon para sa nakutan na sa pagiging second class, alagad nasi ripan kan mga nanunungan nahuli sa mga pagbabago, asin pagralaugan nin mga negosyo sa banwaan, ini nagdesidir, nagibo na lagod first class municipality ang Bao, sigon sa alkalde gawasinda sa lokal na gobyerno, asin sayang mga konstituentes ang grabe ang kaugmahan, ulitan hinahalat-halat ninda na maging first class municipality sa ng realidad o nangyari na. Pangunyan po, siyempre, maugmahon kaming gabos. Lalong-lalo na ang LGU Baaw. Kaibanan ang gabos ng mga taga-Baaw dahil si hinahalat-halat pa po, talagang kita po first class municipality na of the Philippines. Mientras tanto, ipigbeglad kan alkalde ang mga positibong efekto sa sendang lokal na gobyerno asin org na sa banwaan ang pagkakadeklarar sa senda bilang first class municipality. And digdi, sigun sa alkalde, iyon paglangkaw.
kan sa taon na budget sa munisipyo. Sigon sa alkalde, ini ang magiging dalan para mas mapakaray ang sandan mga trabaho asin siguradong malang man ang sweldo kan mga regular na empleyado kan munisipyo. Pero kini masiguro man ini sigon sa saya kan dagos-dagos na mga proyektong pan-infrastruktura hulita madadagdagan man ang sandang 20% ng development fund. Sigon kini Erbusenyo, sinda sa lokal na gobyerno, day mapundo para mamantinir ang sering na klasifikasyon kan sa banwaan mantang ini nakapalamanan sa Salong Akta Republika. Tinawag doon kan alkalde na kaipuhan ang mga magkakanigong lagtang sa rason na sa oras pa lang na magbaba ang ingreso ninda taon-taon, mababa man girare ang sandang klasifikasyon. Kaya man, sinuguro kanina gigibunin ng gabos na masustenran, mamantinir ang pagiging first class municipality kan sa indang padangat na banwaan. Siyempre, dahil po umapundo ang banwaan na baaw. Kaini po Republic Act na ini. So, once na nagbaba ang income po ang sarong banwaan, bababa po giraray. So, ini po, gigibuhon tagabos na masustain ka na maging first class municipality ang banwaan na baaw. Parte ng mga naging pahayag ni Mayor Jeff Bisenio. DWEBFF Radyo Rinconada Kampibo Network News. Dagdag na barenta sa lalo lokal, yaon sa linya Erwin Del Castillo. Para matabangan ang mga indigent youth o mga nagtitiyo sa mga kahulisan sa banwaan, kinubo na ang payout sa mga indigent youth kan sa ugma sa banwaan ni Nabwa. Sa 5 kan bulan na Agosto, 515 kahulisan kan pagkaaga ang mga nakaresibe kan payout kan naunambitan ng programa. Asin sa pagkahapon man, 483 beneficiary ang mga nakaresibe kan naunambitan ng programa. Suma total, 1,053 gabos ang mga naka-payout kan sa ugma maghapon. Yan ang saro sa programa kan lokal na gobyerno sa banwaan ni Nabwa, pamamayo ni Mayor Fer Simbulan, katuwang ang Local Youth Development Office. Sa August 8, 1,046 beneficiaries hanggang sa August 7, 821 man gabos ang mga resipiente sa naunambitan ng programa. Ang programang pinangaranang Livelihood Assistance of Indigent Youth Program kan lokal na gobyerno kan banwaan ni Nabwa. Para sa Kampi Mo Network News, Erwin Del Castillo, Kakampi Mo. DWEBFF Radyo Rinconada Kampibo Network News. Mientras tanto, naglalaom si Vice Mayor Edsel Dimaywat na masimbagan kan mga opisyalis kan Kasoreko 3 asin ERC ang gabos na mga maging kaputan kan mga members kan sangguniang panglungsod sa pag-imbitar sa mga ini sa gigibo ng sesyon regular ngunyan na paggaga sa seasonal kan sangguniang panglungsod kan siyudad din Iriga. Ini ang naging pahig ni Vice Mayor Dimaywat. Magigirumduman na kanakalisa semana nagdesider ang konseho sa manifestasyon ni Konsehala Nikki Lagrimas na inuyunan kan mayroong members na imbitaran ang mga opisyalis kan Kasoreko 3 para ipaliwanag ang pagdoble sa taripang sinisingil kanin sa sendan mga members konsumidores sa entarong Rinconada. Pero sa issue kan pagdoble sa taripang sinisingil kan Kasoreko 3 sa sendan mga konsumidores, gusto mang malinawan ni Vice Mayor Dimaywat sa Kasoreko 3 ang mga naging patakaran, mga rekisitos na ipigbigad kan kooperatiba na dapat na makomple kan si Simon na gustong magkandidato sa pagka-direktor. Sigun kay Dimaywat, nagpa-reserista siya kanakalisa semana sa guidelines kan Kasoreko 3. Urog na sa mga master ng mga direktor. Ini sa rason na gusto nila mahiling kung ano ang salo sa mga basehan sa pagdiskalipikar sa sarong aspirante na kung ini nagdalagan sa nakalis na eleksyon nasyonal, lokal asin maging eleksyon sa barangay. Tinawag doon ni Dimaywat na nakaabot kaya sa Senagaraman na igwang ng ganang sarong kandidato sa pagdirektor sa siyudad ni Iriga ang nagdalagan nakalis na eleksyon nasyonal. Ako po, nagpaparesearch po ako niyan katong guideline din mananggat ninda sa pagkakandidato sa mga direktor dahil ihilingon ta po kung saro sa mga diskwalifikasyones dyan, iyon na ang sarong tawo na nagkandidato sa lokal, nasyonal, asin barangay eleksyon, ay kwalipikadong magkandidato. And yet, may naaraman ako may nangganan ng sarong nating nagkandidato. So, kung ini po bayulasyon sa guidelines mananggat, kung ikong provisionarog ka yan na naman sarong ipapaliwanag din. Dahil tinugutan itong may sarong manabayulasyon, itong iba tadae. Parte ng mga naging pahig ni Dimaywat sa pagkaaram kan DWEB Kamsur ng Gana bilang direktor kan Kasoreko 3 sa mga distrito sa siyudad din Iriga, si Tigagawad Dante Oliva. Si Oliva, nagdalagan ka nakalis na eleksyon sa lado kan mga Alfilor, asin ini nagsukamang o nadawag sa laban. Sa copy kan guidelines na napasakamot kan DWEB Kamsur, ini nagsasabi na ang sarong aspirante dapat magkuha ng sertifikasyon hali sa COMELEC na siya
o ang sayang agom dahil nagdalagan sa pinakahuring eleksyon nasyonal man o lokal na ini ang klarong pinaglapas sa pagtugot kan kaso Recotres na magdalagan sa Uliba bilang direktor kan kaso Recotres. DWEBFM Radyo Rinconada Kakampi mo Network News. Yan ang mga barata halidig sa DWEB Kamsur. Ini ang salit sana si Benny Desena. Good morning. Kakampi Network News. Kakampi Network News. Kaway partido. Nakaping po niya mga batang tinaripon gikandigdi sa partido area. Posible ba kayo guning balasahan sa mga chief of police sa probinsya kan Camarines Sur? Lalo na niya naigwanan ng bagong PD sa probinsya. Ilan bagay na sinabi ni Police Captain Mark Spania, hepe kan Philippine National Police sa banuan kan presentasyon Camarines Sur. Basado naman subod sa mga naging pahayag ni Colonel Virgilio Olalia durante kan sinag-enot ni Command Conference. Alaga na nangyari balasahan o ang mangyayaring balasahan at madepende man subod sa performance kay mga chief of police sa mga posto. Kabali na digdian mga overstaying na ulabi na sa 2 taon na nagtutukaw sa sarong hipatura. Ibali pa ng katala ng magretiro sa saindang mga posto. O yan, si Police Captain Mark Spania. Voice clip. Yatras tato balikan tayo sa payag ni Police Captain Mark Spania sa hatodakan mga barata gikan sa pag-iriba sa luwas sa medical, dental, of the caravan kan gobyerno probinsyal nakatala na gibon sa Siruba Camarines Sur po ngunyan aldaw. Detalles kan barata. Rade Aureliosa. Mula dahil na magkakaigwapan na pagbabago, nakatalaan na magsikat mo inaldaw ang 5 aldaw na pinagtalaan na medical, dental, and of the caravan sa manuan ka na Siruba Camarines Sur. Ini ang naging nakapayagan ni Consyal Flores sa Antimola. Sosog ka Antimola ka nagatalikod na aldaw ni na Biyernes, nagkaigwanin na pag-urulay ang timbuan na Siruba na pinapabay ni Vice Alcalde San Diondis. Taganing pag-andaman na nasambit na nga programang pangasalud ka na gobyerno probinsyal kan Camarines Sur na pinapabay ni Gobernador Luigi Villafarte na pinaglalauman na renibon mga residentes ka na manuanin Siruba ang pamabenepisyaran ka libreng nga serbisyo medical, dental, kaibanan digdi ang Opta service ang libreng examination sa mata sin libreng salbing sa mata. Nantas tanto pinagapayag pagkan opisyal na nakipag-coordinar naman sila sa mga barangay official sa 22 na barangay kan Banuan para mabisuhan ang mga residentes dapit sa sinambit ng aktibidad. Para sa Kakampi Network News, Rene Aureliosa. Yatras tanto, 193 na volunteers nagpartisipar sa 46 na bloodletting activity sa Banuan kan Tinambak Camarines Sur. Italias, Dansprado. Aging matrayon po, naginibong ika-46 na bloodletting activity na ginibong kasudma sa Tinambak Sports Complex sa Barangay San Pascual, Tinambak, Camarines Sur. Ini pinagkondusir kan lokal na gobyerno kan Tinambak sa pamamayo ni Mayor Romel Abiusotoy at ang Bicol Medical Center. Ang importanteng okasyon na ini, pinagpartisiparan ka na bali 123 na mga volunteers sa blood donors na hali sa manlain na barangay kan Tinambak. Ang blood donation program na ini saro sa mga sustainable programa sa salud kana lokal na gobyerno katabang Bicol Medical Center na may objeto na matabangan pa ang mga namamanwaan na nangangaipon donasyon sa dugo. Ninhuli ka ini ang lokal na gobyerno kan Tinambak na nagpaabot ng dakulang kasasalamat sa gabos na nag-iasa, nagdudang ng dugo, nag-voluntaryo kasi nagtarabang na maging matayon po kasi makulor ang sinabit ng aktibidad. Para sa Kakampi mo ni Kawagyos, Dads Prado, Kakampi mo. Saro na naman tulak ni legal na droga, dakop ka mga otoridad sa Banuan kan Goa, Camarines Sur, Italias kan Barata, Niloriana. Dahil na nakapalagpa ang sarong pinagsusupuneran na tulad ng iligan na droga sa Banuaning Goa, Camarines Sur matapos na inian matamalan ng mga otoridad sa pagin ng sarong driver sa
o drug bypass operation. Basado sa pinagpaluwas sa report kay Guwa Municipal Police Station, Tugma, Agosto 5, 2024, mga poco mas o menos alas 12:40 ng pagkaunto ang mga personahe kay Guwa Municipal Police Station sa panginot mismo ni Police Major Romeo Ronara, acting Chief of Police kan PNP Goa, nagkondusemen sa drug bypass operation sa barangay Tagungtong, Goa, Camarines Sur, na nagresulta kan matayumpong pagkakadakupan suspitsado. Ang suspitsado pigbistong si alias Jan, 23 anyos, may agom tricycle driver asin man residentes kan barangay Panday sa sinabitang Banoan. Nakonpiskar sa sinabitang suspitsado ang sarong plastic sa siya na may laog kang pigtutubo na illegal na droga na shabu asin man, sarong pidasong 500 peso bill na may basman asin sarong cellphone. Ang bilog na operasyon ang pinagsaksihan man kan mga mandatory witnesses araw ka nagkakatarang barangay officials asin man kan media mantang ipigtaro man sa suspitsado ang klase kan sa iyang pagkakasala sa sabot niya asin ang sayang diretsos konstitusyonal. Mientras tanto, ang sinabitang suspitsarong pinagdara na sa ipatura kan PNP Goa, kaya ba ang mga nakumpiskar ng mga ebidensya para man sa magkakanigong disposisyon. Anaon ng bitan ng matayumpong operasyon, pinagkulusor kan Goa Municipal Police Station, iyan katakudman kan padagos sa pinahiwas sa sinman pinapusog na kampanya kan mga autoridad kontra sa illegal na mga aktibidad. Katakod kini ang Goa Municipal Police Station, ang padagos na pudan sa sainda mga kahimanwa, asin man mga konstituentes na makikipagtabangan, asin man o padagos na makipagtabangan, diyan tanganin na makamtan ang ninong asin matangkilong banwaan. Dagdag na marata sa lado lokal para sa Kakamping Network News, ako man si Loriana Marenaga. Kapidyo niya mga baratang tinaripon halidigdi sa Partido Area. Para sa Kakamping Network News, ako po si Frank Sotero. Thank you, Frank. Kapag-barat na dyan sa KM Kakampi Partido Network News. Kakampi Network News. Alas 6:24 ng oras sa atong dyan, isunod na mga barat ng Tilipon Bankan 91.9 BBS FM Naga City. Ibaran naman si Junel Cuba, BBS. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Salamat tabi ka Kamping June na uyaman ang mga barata gikan digdi sa 91.9 BBS FM Naga. Pagdaunin bagas karibay kan kada kilo kan plastik prosopis tungunyan kan SWMO digdi sa laog kan Naga para mabawasan daan basura sa laog kan syudad kinagan na daina kinakayang hakuton ngunyan. Kaanda grupo kan SWMO sa ibong kan na pagtulod kan ordinansa ay pinagpapangalad ang paggamit kan na plastik pagsaud asinibapa o sa pagsaud asinibapa nga establishmento padagos na nagdadakol subotan plastik na mga basura na kung sa ina na hakot digdi sa laog kan na syudad Kanaga, sabi ni Engineer Joel Martin ang pamayukan SWMO egwasindanin sarong prosopwisto na babakalun ana mga nakukuliktang bagas na basura sa laog kan syudad Kanaga karibay kan bagas o kaya manda gamit sa eskwela. Tigmamaw utman ni Engineer Martin na mainganyar ang mga tao na tipunon ang sinda mga basura para daiman ini makakontriber sa pagkakabaraka na mga drainage asin na kanal sa laog kan na syudad Kanaga. Nanutaran kaya na ana pagkakaigwanin barado kan mga kanal, mga imburnal asin man drainage sa laog Kanaga, iyuan kadakol-dakol na mga plastik na kung sa ina piga puna sana kana mga residentes sa bakong tamang apunan na iyuman ang ginigikanan kan pagdakul ni na mga basura sa mga kanal kaya nag-uulan to ang tubig nagre-resulta sa pagkakaba dadigdi sa laog kan na syudad Kanaga. Sa iba pang detalyes kan na mga barata sa lado lokal, supply kan na sira, minomonitor da kan Bipar Bicol katakudmaan kan distroso kan oil spill, dumanda sa Bataan. Buyet Paderes sa detalye. Kontrolado na ang sitwasyon sa Bataan kasunod kan oil spill sigon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Bicol. Base sa impormasyon ni dahali sa Central Office, alagad na kamonitor ang opisina sa supply na dinadala sa mga merkado urog na igi sa Sunod Kanaga. Sinabi ni Bipar Bicol spokesperson Wing Briones na banggitan kay na nakikipag-uli sila sa mga counterparts sa mga apektadong lugar. Tangaling kunday na magayon ng kalidad kay nakakaperang produktong dagat, anday na madara sa rehiyon. Sa oil spill bulletin kan Bipar,
Sinasabing ang mga sira na nakakolektahan sa mga lugar sa Region 3 Calabarzon as in National Capital Region pagkatapos kan oil spill sa Bataan ang bako ng magayon na kakaroon kan tao igway ng petrochemical sa mga sampul kantira na kukolekta hali sa Nobelita as in Rosario duman sa Cavite. Para sa BBS News, Boyet Pateres. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata, mayo nin balasahan sa Philippine National Police sa Camarines Sur basta magtrabaho lang sigun kay Provincial Director Kernel Ulalya. Boss O kay Isminda sa detalye. Mayo subot na mangyayaring balasahan sa mga chief of police sa probinsya ni Camarines Sur. Kinakaipuhan lang na maging kampante sa chief of police na masigasig sa iyong trabaho o magtrabaho lang asin na gampanan ang dapat na gampanan bilang chief of police. Inisubot ang magiging mitsata nga ning mayong balasahan na mangyayari igdi sa probinsya ni Camarines Sur sigun kiulalya ang mga chief of police igdi sa probinsya ni Camarines Sur halunya ng kairiba-iba kung kaya kinakaipuhan lang na magtrabaho asing gampanan sa sindang mga responsibilidad. So, sa tingin ko, in 1 month, that is fair enough para mahilig ta si mga kung marami ba yung respond ng mga chief of police regarding sa sakuyang panawagan na magtrabaho ng tultol, may dedikasyon, may commitment. Maging responsable sila bilang mga chief of police kasi sila yung mga officer natin sa ground. Parte yan ka naging pahayag ni Provincial Director Virgilio Ulalya kan makahuli kan mga taga-Bitya kan nakaging aldaw. Dagdag na bareta sa lado lokal Oscar Esmenda. Basta bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal, kaso kan dinggi sa Bicol, naglangkaw daa, nin kadikit. Sa report ni Daryl Banyas. Base sa panagot na ginigibong monitoring kan DOH Bicol, nagpakol sa 715 kaso kan dengue ang na-report po Enero 1 hasta Hulyo 13 ngayon na taon. 40% masalangkaw ini kumpara sa na-record na kaso sa kaparehas na peryodo pa nakaliis na taon na igwang 512 kasos ka na. Sa datos na pinaluwas ng ahensya, igwang 248 kaso ng dengue. Digdi sa Camarines Sur, 170 sa Camarines Norte, Kadanduanin 121, Albay Iguanin 67, Sorsogon 62, Mantang 43 man sa Masbate, atin 4 pa digdi sa Rion. Meron santro na report man na igwang 7 pasyente at binawian ng buhay ng huli sa helang na dengue. Kinabalihan ini katulong pasyente sa Sorsogon, luwas sa Katanduanin sa Camarines Sur, asin ang saro sa syudad kan Legazpi. Katakod ka ini, higot ang sa publiko, asin man stakeholders na nakisumaro sa mga dengue prevention and control program. Sigun sa ahensya, nagkapila sa mga sintomas kan helang na dengue, iyo ang kalentura, makukulog na ngaluan, asin panluluya kan hawak, kabali naman ang pagkulog kan likod kan mata, siring man ang pagpula kan unit, o kaya man skin rashes. Nagpagirom naman ahensya na maglikay o rugna sa manailain na helang, napigbabantayan mo niyan sa panahon ng tigpuran, kabali na ang wild o waterborne disease, influenza-like illness, leptospirosis asin man, and dengue. Para sa Kakampi Network News, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS, Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalles kan mga barata sa lado lokal na daga sa Sitio Iwid na nakatagama para sa mga parauma kinua pasubot kan syudad para man maging relocation kan mga naapektaran kan road widening. Ang Sitio Iwid sa barangay kan Balatas ada pig-onra kan da Departamento kan Agrarian Reform o DAR sa mga beneficiaryo kan Comprehensive Agrarian Reform Project o CARP na ini itinauna sa mga parauma alagad na pagarman na nagkaigwanin illegal na pagbibinta subuot kan mga daga para subuot gibo na relokasyon kan mga naapektaran kan road widening project sa barangay kan Balatas asin barangay kan Kararayan.
siguna sa Goodwill Homeowner Association Incorporated. Dokumentado sindakan Departamento kan Agrarian Reform na andagang yaon sa sitio Ewid para ini sa mga parauma asin an pagsagibunin pagbinta kan mga daga sa sitio Iwid illegal subot ining pagbabakal. Dagdag pa kan asosasyon ipiga promesa subot kan syudad Kanaga sa mga apektadong pamilya kan road widening na magkakaigwa sindanin daga sa sitio Iwid dawa na para sa mga parauma na pigheras na o pigtauna kan Departamento kan Agrarian Reform. Sa iba pang detalyes kana mga barata sa lado lokal, ang kontrobersyal na tracing iskalo na edipisyo pinadarahan ni notice of demolition. Pinadarahan naman ana may kadsadirikan kontrobersyal na tracing eskalon na edipisyo ni notice of demolition sa may kalye Arana, Barangay kan Santa Cruz sa laog kan Siyudad Kanaga. Ini matapos man na mahilingkan na City Engineering Office na kinakaipuan na ining ipagaba ni huli man ta naandal ang mga residentes sa peligrong dara kanday pa natatapos na edipisyo asin siring naman tanagababalga ini sa pagpapatugdukan edipisyo digdi sa laog kan na Siyudad Kanaga o an building code. Tinauan man nin 15 diyas na aldaw ana kad sa diri ka na nasambit ng edipisyo para makaapila sa party mismo kan opisina kan DPWH. Dati naman isinaangat ang reklamo asin ipinadara ini kan City Engineering Office kung saan katakod sa dokumentong sinumiter ninda ang mga pagkukulang ninda sa daimay guta na pagmonitor kanasambit ng edipisyo asin sa iba pang papakonstruher na edipisyo sa laog kan Siyudad Kanaga. Inot na pinag-akseptar ni Alkalde Nelson Ligasyon kan Naga asin kan mga opisyalis kan Naga na igwa nin kapabayaan anda nagkapirang opisyal sa laog kan Naga kuntano tanagkaigwa kan pagtugdo kan tracing eskalon na edipisyo sa Barangay kan Santa Cruz o sa Arana Street, Barangay Santa Cruz sa laog kan Siyudad kan Naga. Yan tabi kakamping June ang mga barata gikan digdi sa Broadcast Center kan 91.9 BBS FM Naga para sa Kakampi mo Network News. Jonal Cuba, basta barata, sigurado. PDS, basta barata, sigurado. Kakampi Network News. Kakampi Network. Thank you mga pag-iriba halid dyan sa BBS FM Naga City. Oras yata nyo matugang alas 6:35 at yan mabalik tulos kami para sa mga ultimong bareta sa lado lokal, bareta sa luwas ka Pilipinas, pati naman baretang sports. Ini ang Kakampi Network News. Network News. Kakampi Network News. Network News. Jugalas lapas. Kakampi mo. Bareta niya ito ko dyan sa lado lokal. Bisita ko dyan na pagkaga sa probinsya kan Camarines Sur si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Asin iba pang haralang kun opisyal kan sinabit ng ahensya yan takaning paginutan ang gibon na walang gutom information caravan na gibon dyan sa sports o sa Camsur Puerte Sports Complex sa Capital Complex sa Manuan kan na Pili Camarines Sur. Ana sinabit ng walang gutom information caravan may koneksyon sa programa kan gobyerno na walang gutom 2027 kung saan ang mga benepisyaryo kani tinatawaning food stamp sa bagi kang electronic benefit transfer card na may log 3,000 pesos na gamito na pampakal sa mga Go Grow Glow Food sa mga partner merchant store. Ang DSWD inot naman na nagkondusir ng redemption asin validation sa mga benepisyaryo sa Bicol para sa sinabit ng programa. Si Governor Luigi Villaferte Pangilauman
Mapahayag man kan sa pag-welcome kan pagabot ni Sekretary Gatchalian sa probinsya kan Camarines Sur ngunya na aldaw na pigilauman atindiran kan mga stakeholders halis sa balibang partes kan Kabikulan. Mientras tanto, sa pagbubukas kang Iriga City Science High School na primero sa Rinconada area, nagalaom si Congressman Migs Villaferte na maproducer nini mga madudunong asin best student na makakalaog sa highest quality public education sa secondary level. Huli kani, tulos nagdunar si Congressman Migs ning bilyones na kantidad ng mga laboratory equipments asin inisyal na 8 classroom school buildings na itutugdok sa bagong site kan sinabit ng Science High School dyan sa Iriga City. Ang pagkakaigwan ng Science High School sa Iriga City, uliban sa paipagtabagan kan opisina ni Governor ni Congressman Migs Villaferte sa opisina kan DepEd Iriga. Uya si Congressman Migs. A very significant day because through the initiative of DepEd Iriga headed by SDS Mani, we are opening the Iriga City Science High School, kung saan it is the first science high school in the 5th district, wherein we will get the brightest, smartest, best students all over the district na makapasok po sa highest quality of public education in the secondary level. Ngayon pong araw, we are donating over 3 million pesos worth of science laboratory equipments. Next year, sa permanent site ng Science High School sa Barangay Salvacion, through the efforts of Mayor Rex Oliva, we are allocating a fund or a budget of 8 classroom building nang sa ganon, year after year, mas lalong lumalaki, napapaganda ang ating Science High School. Ako po, ganado dahil being a young leader, talagang isa sa mga malapit sa puso ko ang kapwa ko jóvenes, the education sector. Kung saan naman po, when I was governor, we also helped establish the Goa Science High School. Back then, we were only about 80 learners, na I'm happy to announce today na over 500 na pala yung mga estudyante sa Goa Science High School. So we can do the same, replicate the best practices, and make it even better here in Iriga City Science High School. And I believe everything is possible, basta kita tabang-tabang sana. So this is very exciting. The best has yet to come. Congratulations, DepEd Iriga. Mabuhay ang Iriga Science High School. Parte ang kamapayag ni Congressman Migs Villaferte kan Rinconada area sa pagbubukas kan Iriga City Science High School. Mientras tanto, pigtulod man ni Congressman Elry Villaferte duman sa Kamara de Representantes ang tax exemption sa mga cash reward as indonasyon na maresibi ka mga Olympic medalist halis sa gobyerno as pribadong sektor, sigun kay Congressman Elry Villaferte. Yan pagbisto sa onra na ipinuli ka mga atleta sa prestiyosong kompetisyon. Kasugma, pinunarang diskutiron kang House Committee on Ways and Means ang House Bill 8226 na pigpadriyon ni Congressman Elry sila may katuyon matawan ng tax exemption ang reward as indonasyon na marasibi ka mga Olympic medalist. Sinabi ni Congressman Elry na ang tulos-tulos na pagpasarkan sinambitan proportionally pwede mag-serving tribute kan 19th Congress sa back-to-back gold medalist na si Carlos Yulo at iba pang Filipino na batindog sa podium kan 2024 Paris Olympics. Katuyang kan propestong ni Congressman Elry na isingit ang tax-free provision sa National Athletes, Coaches and Trainers Benefits and Incentive Acts of 2015. Sa Bareta sa Luwas kang Pilipinas, paragos sa pag-ulay ni Vice President Kamala Harris sa mga kalyado na pwedeng baging running mate niya sa eleksyon sa mabot na Nobyembre. Kabali sa mga mapasiring sa Washington DC para makaulay ang Vice President sinda Governor Jus Shapiro, Senator Mark Kelly, asin Governor Tim Walz. Iginauman na makakapili na si Harris kan sayang makatambal bago ang Democratic National Convention na mapun sa mabot na Agosto 19 sa Chicago. Nasa 5 kandidato subot ang pinagpilian ni Harris para baging running mate niya. Naging opisyal na presidential nominee kan Democratic Party si Harris sa boto ka mga party delegate kan nagtalikod na Biyernes. Si US President Joe Biden na ipapabaya niya kay Harris ang pagpili kung isay ang gusto niyang maging running mate. Lalo si
Carlos Edriel Yulo bitbit ang duwang bulawan ng medalya na sayang nasungkit sa 2020 Paris Olympics. Erot na naibulsa ni Yulo ang sayang ikadawang bulawan na medalya kang hadian kani ang men's vault sa pagi kang impresibong 15.116 average score. Naglistaman si Yulo ning 15.433 points sa sayang primerong lukso kasunod kang 14.800 points sa ikalawang lukso. Erotama na pinagkadian ni Yulo ang men's floor exercise kalag talikod na Sabado ng pagkabanggi oras sa Pilipinas. Dinuli kani mga tugang sumilikat na sa 20 billion pesos ang maresibing kani sa gobyerno na nagkaparaman sa Republic Act 10699 o mas bistado sa Sports Benefits and Incentive Acts of 2001. May 10 million pesos ang sarong atleta makakakuha ng bulaw na medalya. Mentras tantong 5 billion pesos man sa silver, asin 2 million pesos sa bronze medalist sa Olympics. Mas pinagayon pa ang itatong kundo unit kan na big award kay Yulo hulita pagali sa 2-bedroom, bahagi ng 3-bedroom. Kabali ang libreng parking na nagkakantinan na kabilugan 32 million pesos. Apura pa yan sa 3 billion pesos na itataw kang condo developer. May 3 billion pesos man na pigpromesa ang Kongreso para sa mga kabulsa ning bulawan na medalya sa Paris Olympics. Mataw pa ang Philippine Olympic Committee ning House in Lot. Diyantas tantong kanya-kanyang prinsman ang baribang kumpanya para kay Yulo. Gusto ni Yulo na pasalamatan ng gabos na nagsuporta sa iya sa laban alagad tilawan doong kaning. Ang mga totoong tao nagtabang asin na nagtaong geya sa iya. Kakampi Network News. Mga tugang iyara po mga baretang sa inunang tabiharan sa Kakampi Network News, Martes Gunyan, August 6, 2024. Mga baretang ng tabiharan sa mga Kakamping Radio Live sa 99.9 WEB-FM Kamsur sa Ringurada. Nakaibalan naman si Benny Decena. Nakaibalan naman ang KM Kakampi Partido sa pagi ni Frank Sudero asin ang Bibia sa FM Naga. Nakaibalan si Judel Guba. Sa pagkarang kabilog na puwersa kang Kakampi Network News halis sa studio kang Kakampi Kamsur online sa Naga City. Kaibalan ko si Ken Palma sa Lado Teknikal. Ako po si Jun Bernas, mabalos ka sa pagkantabay sagkun sa masunod niya itong pag-iniban ning amay para ihatod ang mga baretang on-air online digdisa. Kakampi Network News. KM Kakampi Kamsur.